Unang Mga Hari, Kapitulo 4. Ang mga opisyal ni Solomon. Ito ang matataas na opisyal ni Solomon nang siya'y hari ng buong Israel. Pari ay si Azariah na anak ni Zadok, kalihim ng pamahalaan, Elihoreph at Ahiyas na mga anak ni Sisa. Tagapag-ingat ng mga kasulatan ay si Jehoshaphat na anak ni Ahilud. Pinakamataas na pinuno ng hukbo ay si Benanias na anak ni Joiada. Mga paring si Zadok at Abiathar. Ang tagapamahala sa mga punong lalawigan ay si Azarias na anak ni Nathan. Ang tagapayo ng hari, ang paring si Zabud na anak ni Nathan. Ang katiwala sa palasyo ay si Ahisar. Ang tagapangasiwa sa pilitang paggawa ay si Adoniram na anak ni Abda. Naglagay din si Solomon ng 12 punong lalawigan. Bawat buwan, isa sa kanila ang nag-iipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at kanyang sambahayan. Ito ang kanilang mga pangalan: si Ben-Hur sa kabundukan ng Ephraim, si Ben-Tequer ang sa Makas, sa Albim, sa Bet-Semes, at Elon Behanan, si Ben-Hesed at Arubot. Sa kanya rin ang Soko at ang buong lupain ng Hefer, sa kataasan ng Dor, si Ben-Abinadab na manugang ni Solomon, asawa ni Tafat, si Baana anak ni Ahilud ang sa Taanak at Megiddo, kabila ng Jokneam. Sakop din niya ang buong Bet-Sean at sa ibaba ng Jezreel, buhat sa Bet-Sean hanggang sa Abel-Mehola na nasa tabi ng Zaretan. Si Ben-Geber ang sa Ramot Galad. Kanya ang mga kampo ni Jair na anak ni Manases sa lupain ng Gilead. Kanya rin ang sakop ng Argob sa lupain ng Bashan, 60 lungsod na napapaligiran ng pader at may kandadong tanso sa mga tarangkahan. Sa Mahanaim naman ay si Ahinadab na anak ni Ido at si Ahimaas asawa ni Basemat na anak ni Solomon ang sa Naphtali. Si Baana na anak ni Husay ang sa Asher at sa Alot, at si Jehoshaphat na anak ni Paruwa ang sa Isakar. Sa Benjamin ay si Simei na anak ni Ila, samantalang si Geber na anak ni Uri ay inilagay niya sa Gilead, sa lupain ni Sihon, hari ng mga Amoreo, at ni Og, hari ng Bashan. At mayroon pang isang pinuno sa mga sariling lupain ng hari. Ang kayamanan at karunungan ni Solomon. Parang buhangin sa tabing dagat, sa dami ang mga mamamayan sa Juda at Israel. Sagana sila sa pagkain at inumin at masaya silang namumuhay. Napasailalim sa kaharian ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hangganan ng Ehipto. Nagbabayad sila ng buwis at naglilingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ganito karami ang pagkaing nauubos ni Solomon at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Harinang mainam, 150 kaban, harinang karaniwan, 300 kaban, ulo ng pinatabang baka, 10 nito ay bakang galing sa pastulan, 100 tupa, bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga usang gubat at mga gansa. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates, buhat sa Tifsa
hanggang sa Gaza. At nagpasakop sa kanya ang lahat ng hari sa kanluran ng ilog. Kaya't walang gumagambala sa kanyang kaharian habang nabubuhay si Solomon, ay mapayapa ang buong Juda at Israel mula sa Dan hanggang sa Beer-Sheba. Bawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos. Si Solomon ay may 40,000 kwadra at ng kabayo para sa kanyang mga karwahe at mayroon rin siyang 12,000 mga ngabayo. Ang 12 punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng pangangailangan ni Solomon at ng mga tauhang pinapakain niya. Bawat isa'y 1 buwan. Kailanmay hindi sila nagkulang. Sila rin ang nagbibigay ng sibada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarwahe. Pinadadala nila iyon kung saan kailangan. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. Ito ay higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sinumang tao. Mas marunong siya kay Ethan na mula sa angkan ni Ezra. At kina Heman, Kalkol, Darda na mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. Siya ang may akda ng 3,000 salawikain. Kumatha rin siya ng 1,005 mga awit. Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman, mula sa cedar ng Lebanon hanggang sa hisopong tumutubo sa pader. Naipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad at gumagapang sa lupa. Gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapapunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya'y mapakinggan.